Sa puntong ito, alamin naman natin ang kalagayan ng panahon at ng Tropical Cyclone Uwan. Makakasama po natin si Alzar Aurelio, ang ating Pag-asa Weather Specialist. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Si bagyong nasa labas ng PAR na may international name Fungwong ay nasa layo 1,500 kilometers silangan ng Mindanao at wala pang direktang epekto nito sa bansa ngayong araw. Ang lakas ng hangin ng bagyong ito ay maabot sa 95 kilometers per hour at ang pagbugso ay maabot sa 115 kilometers per hour. Inaasahan natin itong papasok sa ating area of responsibility bukas at ang magiging pagkilos ito at maaaring tumbukin ang northern and central Luzon sa galaw na northwestward sa bilis ng 10 kilometers per hour. Habang papalapit sa ating kalupaan, ito'y lalakas at maaaring umabot sa super typhoon bago tumama ang sentro ng bagyo sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa northern o sa central Luzon, ang sentro nito. Kapag umabot sa super typhoon, ang epekto nito ay malalakas na hangin na kung saan kayang patubahin ang mga puno at ganoon din ang mga poste. Malalakas din ang ulan na madadala nito, ang dala nito na prone, pag itong malalakas ng pag-ulan ay makakaranas ng pagbaha at landslide lalo po sa mga mababang lugar o prone sa landslide o pagbaha. Wala tayong galiwanin ngayong araw, kaya safe naman pong kumalawat ang ating mga kababayan sa ating mga karagatan. Konting pag-iingat dahil sa mga thunders na nabubuo sa hapon sa gabi. Paalala sa mga kababayan po natin na maaaring maapektuhan ng bagyong na magiging Uwan, ang domestic name kapag ito nasa loob ng PAR, ay nakapaghanda na po tayo. Alamin po ang ligtas na lugar. Dahil yun nga po ay malalakas na hangin at pag-ulan ang dala nitong paparating na bagyo. Sa mga kababayan po natin na apektuhan ng bagyong Tino, maganda ang panahon ang inaasahan ngayong araw. May umaayon ang weather sa mga kababayan po natin na uting-uting mabalik, gusto nilang pinipilit ibalik sa normal na buhay ang ating mga kababayan kabila ng sakunan na dulot ng bagyong Tino. Ang yan pong ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Alzar? Yes po. Sir, gaano po karami o gaano kabigat ang pag-ulan na mararanasan habang dadaan itong super typhoon Uwan sa northern and central Luzon? How much are we talking about in millimeters per hour? Hindi pa siya super typhoon para hindi siya pa siyang severe tropical storm, pero inaasahan po natin na umabot sa super typhoon habang ito'y papalapit sa lupa. Mas mahalaga naman sa mga tao pang malalakas na pag-ulan na talagang pagbaha at pagguho ng lupa ang ating inaasahan, lalo po sa mababang lugar. Ang intenso sa dami ng ulan, maaaring umabot ng at least 50 millimeters per hour. 50 millimeters sa loob ng isang araw. Pero ang mas maintindihan ng mga ating kababayan, yung epekto ng malalakas na pag-ulan na yun po, sinasabi ko po na pagbaha at pagguho ng lupa ang ating inaasahan na po sa mababang lugar. Sa northern central Luzon kung saan doon dadaan ang bagyo, yung sentro ng bagyo sa lugar doon. Yes, sir. Itong potential super typhoon nga natin, no? Nakita natin yung track, merong certain areas na dadaanan yung sentro nito at magtataas tayo ng signal number 5. Maaari niyo po bang banggitin ang mga probinsya, specifically yung mga dadaanan nito para sa ating mga kababayan dun sa northern and central Luzon? Well, yung sentro ng bagyo hindi ko masabi dahil malayo pa. Kaya po sinasabi ko ngayon, northern central Luzon ang unang tatamaan ng bagyo, sentro ng bagyong ito sa magiging Uwan. And ang maapektuhan ng bagyo mismo ay mostly itong Luzon and Visayas dahil sa lawak nito. Okay, sir. Maraming salamat. That was Alzar Aurelio ng Pag-asa Weather Center.